So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, finally, i-unbox na rin natin ng isang napakalupit na affordable 5G smartphone today. At ito ang Poco M7 Pro 5G. Sulit kaya to sa kanyang price? Magkano nga ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin dito sa Poco M7 Pro 5G. And this time, i-unbox na rin natin finally itong device na to. At nabili ko to mga ka-J-Vlog sa official store ni Poco sa online. Napakamura lang, below SRP siya. Pero ano nga muna ba ang suggested retail price itong Poco M7 Pro? Meron siya ditong presyo mga ka-J-Vlog, yung 8GB 256. Nagkakalaga siya ng 10,999. Tapos, yung 12GB 256 ay nagkakalaga ng 11,999. So, 1,000 pesos lang po ang kanilang price difference. Pero ito ang nakaka-excite na part dahil binili natin to sa online or sa official store ni Poco, below SRP. Nakuha lang natin to ng 8+. I think 8.2 ko lang nakuha. Itong 8GB 256GB ng Poco M7 Pro. So, yung pinakamura lang binili natin or yung base model dahil i-review lang naman natin ito mga J-Vlog. So, biruin mo 8,200 pesos. Yung mga ibang consumers, meron pa silang mga bigating voucher. Nasa 7+ lang nila nakuha itong 8GB 256. So, napakagandang deal for a 5G smartphone. At ayun, sa kanyang SRP, mid-range category po ang Poco M7 Pro. Pero pag binili nyo to sa online, budget entry-level category lang to. So sabihin na natin entry mid-range smartphone itong si Poco M7 Pro. Kasi again, yung category ng mga smartphones, nagdedepende po yan sa price nila mga J-Vlog. So syempre, yung price nito is mid-range smartphone. Pero nga pag sa online, makuha nyo lang to ng entry-level price. So, yung color na na-purchase natin is yung color green. At kung interested pala kayo dito sa Poco M7 Pro, kung saan ko to nabili ng mura, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang. So, yun mga ka-J-Vlog, samahan nyo ko i-unbox itong napakalupit na Poco M7 Pro. So, ito yung box mga ka-J-Vlog ng Poco M7 Pro. So, very identical lang naman din sa mga ibang Poco devices. So, ayan, Poco M7 Pro. And yun nga, yung color na pinili natin is yung 8GB, yung color green. 8GB 256 po ang kanyang storage. Ayan. Poco M7 Pro with your favorite Google apps. Google is a trademark of Google LLC. So, open na natin itong smartphone na to. Ayan. Mabubungad sa atin. Poco. Ayusin muna natin to. Ito muna yung smartphone. Meron tayong mga specs dito sa ano niya, sa plastic niya. So, itong smartphone na to ay powered ng MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 5,110 mAh battery capacity with 45W fast charging. And meron siyang 120Hz screen refresh rate at AMOLED siya. Yun yung maganda dito. 50 megapixel Sony camera siya. So, expect nyo na maganda camera performance nito. And of course, ang ganda dahil meron siyang ingress protection 64. So, water resistant siya and dust resistant. So, mamaya na to, tignan muna natin yung content ng box. So, ito lang naman yung content ng box. Sad to say, wala na po talaga sa eksena si paring earphone. Papalitan na natin yung term. Nandito si paring brick. Dahil usually sa mga ibang unboxing natin, absent po si paring brick, di ba? So, meron tayo ditong brick na 45W fast charging rate. Damn, so asahan nyo napakabilis mag-charge dito sa Poco M7 Pro. And yun, meron tayong USB Type-C to Type-A cable. So, hindi pa siya C2C. So, hopefully, next time may maging C2C na kasi sa mga Nubia devices natin na na-unbox, C2C na po ang ano nila, ang cable. So, ito yung leaflet, Poco. So, hindi yan si Baby SIM eject tool. At, syempre, nandito si Maring Jelly Case. Pero maganda si Maring Jelly Case, ha? Unique. Uy, nahulog pa. So, asahan nyo na pag Poco talaga, maganda po si Maring Jelly Case dito, oh, di ba? So, hindi siya transparent. Ayan. And meron tayo dito quick start guide warranty card. And a safety information card. So, yun lang naman yung content ng box. Very simple lang.
Next, dito tayo sa smartphone. Ayan na, ang Poco M7 Pro. So, tanggalin na natin tong sticker sa likod. Sa mga tinatanggal po tong sticker Akala nila hindi tinatanggal Ayan, ito. Tinatanggal yan. Hindi naman kasama sa warranty yan So, ayan na mga J-Vlog. Tignan na natin ang Poco M7 Pro in color green. So, in 3, 2, 1. Ayun So, napakaganda naman netong color green ng Poco M7 Pro. So, polycarbonate back. Pero maganda naman yung design niya, two-tone. Ayan, meron tayo ditong design sa gilid dito is plain lang. Dual rear camera system with Poco logo dito and a flash. So, ito yung main camera niya. Ayan. So, maganda naman din yung camera module niya. Ang ganda. Glossy pero hindi siya fingerprint magnet. And manipis din itong device na to. At hindi siya mabigat. So, yung design for me maganda rin naman yung ma-offer lalo na yung pagkagawa ng camera module. Ayan tingnan niyo parang glossy siya na hindi mo maintindihan. Parang yung parang may resin na naka-cover. Gandang hawakan. Tapos, sa right side is nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Kaya expect nyo pag ganyang hindi lubog yung power button. So, in-display fingerprint scanner ito. Sa taas, marami tayong ganap sa taas ng Poco M7 Pro. Ayan Meron tayong 3.5mm headphone jack, secondary speakers, IR blaster, and a microphone. Sa left side, wala po tayong makikita. Very clear lang yan. Sa baba, marami rin tayong ganap. Meron tayo ditong SIM tray, Type-C port, microphone, and yung main speaker. So, dual steer speakers itong si Poco M7 Pro. Isang speaker dito sa baba at isang speaker dito sa taas. At, ayun naman, good news dahil meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Poco M7 Pro. Ayan. Poco powered by Android. Lagay natin si Maring Jelly Case. Okay. So, okay naman lagay si Maring Jelly Case pero hindi nyo makikita yung color nung smartphone. Pero maganda naman yung texture niya. Hindi naman siya madulas. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. So, yan. Na-setup na natin itong Poco M7 Pro. So, syempre, ang bubungad sa atin dito sa device na to is yung kanyang gorgeous display. So, AMOLED display ito. Okay naman din yung brightness niya. Malakas din naman. And, ayan siya. So, tingnan natin yung storage niya out of the box kung kung ilan na lang. Since ito is 256 GB. So, ang ganda ng display, Sa about phone tayo. So, naka-Xiaomi HyperOS 1 pa lang to with Android 14. Pero, pwede na natin siya i-update Tingnan natin. Ayan, ready na siya to upgrade sa HyperOS 2. Android 15, pwede nyo na siya i-update out of the box. Pero yun nga, ang software niya out of the box, Android 14. Ang storage na nagamit na natin is 29.6 GB doon sa 256 GB of internal storage niya. So ito yung about specs niya. Meron tayo 8 GB of RAM with Dimensity 7025 Ultra. So yan. And syempre, meron tong 120 Hz screen refresh rate. Natin yung refresh rate niya. So yan, naka-custom natin siya ng 120 Hz. So for smoother animation yan mga ka-J-Vlog. Okay na okay. Sobrang nagustuhan ko yung display din nitong smartphone na to. Malaki. Perfect na perfect for gaming naman yung kanyang size. So yan mga ka-J-Vlog, yung unboxing and hands-on natin dito sa Poco M7 Pro. Next naman, bibigay ko sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Ngayon na nahawakan na natin siya ng actual. Number 1 sa kanyang display. Yung display na ito maganda. AMOLED na kasi, yung resolution niya is Full HD plus 1080p. So mataas din naman yung resolution na mo-offer ng Poco M7 Pro. At malaki yung screen size in fairness 6.67 inches with 120 Hz screen refresh rate. So, premium display naman din na ma-offer nitong Poco M7 Pro for a price tag na nakuha natin to ng
8,000 pesos. Sobrang sulit mga ka-J-Vlog. Next, yung kanyang OS. Again, yung OS niya out of the box is naka Android 14 with HyperOS 1. Pero pinakita ko nga sa inyo na ready to upgrade na sa Android 15 with HyperOS 2 out of the box rin. So, i-connect nyo lang sa Wi-Fi. Pwede nyo na i-download yung HyperOS 2. So, ewan ko bakit naka-Android 14 pa to. Sana ginawa na nilang Android 15 para hindi na mag-update or mag-download pa yung consumer. Pero yun, kailangan nyo i-download para mag-Android 15 kayo. Next, yung chipset niya. Yung chipset niya, hindi ako masyadong familiar eh. MediaTek Dimensity 7025 Ultra. So, 6 nanometer processor to na 2.5 GHz. So, mga Dimensity naman, nasahan natin na okay naman yan for gaming. Kaya, asahan natin itong Poco M7 Pro, makakapag-provide naman sa atin to ng outstanding gaming performance. Kaya abangan nyo na lang, syempre yung ating game test ito sa smartphone na to. I-game test natin siya sa mga iba't ibang laro na modern ngayon like ML, COD, Genshin Impact. Marami rin nag-request sa akin ng Wuthering Waves ba yun? WUWA. And ano ba isa? Basta yun marami naman, comment down below kung anong gusto nyo rin i-game test dito sa Poco M7 Pro. Tatry natin yan. Mag-upload daw ng mga separate video about sa mga gaming nitong smartphone na to. Next sa kanyang RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya is super sulit. Yung pinakamura is 8GB 256 sa halagang 10,999, so 11,000 pesos. Yun yung SRP. Tapos yung 12GB 256, 11,999 or 12,000 pesos. So mataas din yung RAM na ma-offer niya. Tapos pag nakuha niya yung 12GB 256 nito sa online nasa 9,000 pesos. Below 10,000 pesos naka 12GB of RAM ka na is perfect yan for gaming. Si Poco kilala yan pagdating sa pagiging generous nila pagdating sa RAM at ROM ng mga smartphone sila. Biruin mo 12GB nang offer sa isang entry-level price na smartphone na 5G na of course. So, yun. Hindi kayo malulugi pagdating sa RAM at ROM dito sa smartphone na to. Plenty of RAM and plenty of storage naman ang mo-offer netong si Poco M7 Pro. Next, yung speakers niya. So, maganda dito nga, dual steer speaker siya. Isang speaker dito sa taas at isang speaker dito sa baba. So, kahit na maglalaro kayo dito, matakpan nyo yung isang speaker dito sa baba. Meron pa dito isang speaker para hindi po ma-distort yung sound. Tapos, ang maganda rin dito sa Poco M7 Pro is in-display fingerprint scanner po itong smartphone na to. Kaya nakikita nyo wala nang lubog dito dahil in-display na nga itong smartphone na to. Next yung kanyang camera. Yung camera niya is dual rear camera system. So 50 megapixel main camera to. And ito is for me very useless yan, depth sensor. So sana kahit na dual camera ginawa na nilang ultra wide or macro lens itong Poco M7 Pro. Wala siyang ultra-wide camera system. Yun lang naman din ang nakakalungkot na part dito. Yan, wala siyang ultra-wide. Chinek natin din dito, wala siyang ultra-wide. And, tingnan natin kung meron siyang macro. O even macro, kahit naman sa main, hindi natin magamit. So, wala rin siyang macro lens for a mid-range smartphone. And, ayun, sana, yun lang naman yung ko dito, yung depth sensor. Sana hindi nyo na nilagyan ng depth sensor. Nilagyan nyo na lang ng mas useful na camera lens, di ba? Pero when it comes sa camera, abangan nyo na lang din yung full review natin dito. Tetest natin yung camera and video na itong smartphone na to. Next, yung battery niya mataas. Beyond 5K na, 5,110 mAh non-removable battery. I think, tingnan nga natin. Alam ko 5110 to eh. 5110. So, mataas naman yung battery capacity nito. At ang maganda dito, 45-watt fast charging. Tapos, included pa yung charger. Diba sa mga ibang smartphone ngayon, tinatanggal na nila yung mga charger na fast charger eh. Pero dito, naka-include yung kanilang charging brick na 45-watt. Kaya itong 5K mAh battery capacity, sobrang dali lang po yan full charge dito sa Poco M7 Pro. And good news din dito sa smartphone na to is meron siyang ingress protection 64. So, pwede siyang malublob sa tubig with certain time and certain dip lang dahil IP64 water resistant din itong si Poco M7 Pro. At maganda rin naman yung design niya. Kunin nyo tong color green, maganda. Ayan o. Very unique yung color. Tapos, sobra ko talaga nagustuhan yung parang naka-resin na cover tong camera module yun. Sarap hawakan. Okay na okay rin yung texture and yung design netong Poco M7 Pro, sleek and premium design naman for me.
etong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko dito sa Poco M7 Pro. Hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision pag bibili kayo nitong napakamurang 5G smartphone ngayon ni Poco. Biruin mo, entry level price lang siya sa online, tapos saka 5G ka na. So kung interested kayo at gusto nyo makuha to ng napakamura, i-check nyo na lang po yung link nito sa description box. I-add to cart nyo na dahil nga mid-range yung kanyang price, pero sa online, entry level lang po itong smartphone.